Hello, brothers and sisters. Welcome to my channel. Biblia ang sasagot. Lahat ng mga katanungan, Biblia ang sasagot. Mga kwentong biblikal, Biblia ang sasagot. Kasama po natin si kapatid na Brother Eli Soriano at Daniel Razon. Members Church God International. Ang ating pag-uusapan tungkol dito sa Biblia, ang kakilakilabot na kapalaran ng 12 apostol ni Jesus. Alamin natin kung anong ang mga nangyari sa kanila. Narinig mo na ba ang tungkol sa 12 apostol ni Jesus? Ang mga lalaking ito na nagmula sa iba't ibang pinagmulan at personalidad ay iniwan ang lahat ng kanilang ari-arian upang sundan ang kanilang guro at ang mga saksi ng buhay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Gayunpaman, ang kanilang paglalakbay ay hindi ligtas sa mga hamon. Hinirap nila ang mga iba't ibang uri ng pag-uusig at pagkamartir. Dahil sa kanilang pananampalataya, isinakripisyo nila ang kanilang mga buhay para sa pag-ibig kay Kristo. At hindi alam ng marami, ang kanilang mga kamatayan ay hindi pangkaraniwan. At madalas nating nakikita ang mga ito bilang isang malaking misteryo hanggang sa araw na ito. Ngunit walang natatagong magpakailanman. At yan ang dahilan kung bakit sa video na ito at susuriin ang lahat ng mga detalye na nakatala sa Biblia. Gayon din ang mga impormasyon inilahad ng simbahan at mga istorya na tinatawag nating tradisyon tungkol sa malagim na pagtatapos ng 12 apostol ni Jesus na siguradong hindi mo pa nalalaman at malalaman mo lamang sa video na ito. Simulan natin kay Apostol Pedro na kilala bilang leader ng mga apostol ni Jesus. Bago naging isa sa mga pinaka-prominenteng disipulo ni Jesus, si Pedro ay isang simpleng mangingisda sa dagat ng Galilea, kilala bilang Simon. Siya ay masipag, nagtatrabaho upang suportahan ang kanyang pamilya. Ngunit hindi alam ang kanyang buhay ay malapit ng magbago ng radikal. Natagpuan ni Jesus si Simon sa kanyang pag-araw-araw na gawain at tinawag siya upang sumunod sa kanya. Humanga sa mga autoridad ni Jesus. Iniwan ni Simon ang kanyang mga lambat at tinanggap ang bagong pangalan na Pedro na nangangahulugang ito sa mga sumusunod na taon. Nasaksian ni Pedro ang mga himala. Narinig ang mga aral na nagbabago ng buhay at naranasan ang mga malalapit na sandali kasama si Jesus. Gayunpaman, ang paglalakbay ni Pedro ay hindi naligtas sa mga pagsubok at pagkatapos ng pagkapako ni Cruz ni Jesus. Naramdaman ni Pedro na tinatawag siya ng Espiritu Santo upang dalhin ang ebanghelyo sa kabisera ng Imperyong Romano. Hindi ito magiging madaling gawain sapagkat ang Roma ay sentro ng kapangyarihan, pangpolitika at kultural ng sinaunang mundo. Bukod pa sa pagiging tahanan ng maraming pagganong kulto at naghaharing elite,
Kahit na ganito, sinunod ni Pedro ang tawag ng Diyos kasama ang dalawang iba pang apostol at nagtungo sa mahalagang lungsod na ito. Noong taon 64 pagkatapos ni Kristo, ang lungsod ng Roma ay nasunog ng isang napakalaking apoy. Si Emperador Nero na nais maghanap ng pagbibintangan ay sinisisi ang mga tagasunod ni Jesus para sa kakilakilabot na pangyayaring ito. Kaya isang walang awang paghahanap sa mga Kristiyano ang inilunsad kung saan si Pedro ay naging isa sa mga pangunahing biktima ng masaker na ito. Nang mahuli ng mga otoridad, si Pedro ay nilitis at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ang parehong parusa na dinanas ng kanyang minamahal na guro. Gayunpaman, sa huling kilos ng kababaang loob, nakiusap si Pedro na ipako siya ng patiwarik sapagkat hindi niya itinuturing ang sarili na karapat-dapat na mamatay sa parehong paraan tulad ng kanyang Panginoon. Pinagbigyan siya ng kanyang mga tagapagpapahirap sa kahihilingang ito. At sa gayon, ay matapang na apostol ay ipinako sa isang pabaligtad na krus sa burol ng Batikano. Kung nagbigay pansin ka, mapapansin mong hindi mag-isa si Pedro nang pumunta sa Roma. Kaya sa gitna ng madugong pag-uusig, simulan ni Emperador Nero laban sa mga Kristiyano. Ang dalawa pang apostol na kasama ni Pedro ay nakaranas din ng malagim na wakas. Sila Judas Tadeo at Simon Celeriote. Si Judas Tadeo na tinatawag ding Lebo Tadeos, anak ni Santiago, ay isa sa mga apostol na bihirang mabanggit sa mga ebanghelyo. Gayunpaman, ang kanyang ambag sa pamana ay mahalaga para sa pagpapalaganap ng Kristyanismo. Gumanap si Judas Tadeo ng mahalagang papel sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo matapos ang kamatayan ni Jesus, lalo na sa mga relihiyon ng Mesopotamia at Persia bago sumama kay Pedro sa Roma. Nang manglaon nang si Pedro ay nanirahan sa Roma, si Judas Tadeo ay maaring sumama sa kanya upang palakasin ang pamayanang Kristiyano sa kabisera ng imperyo. Tungkol sa kanyang malagim na wakas, nagkakaiba ang mga tradisyong Kristiyano sa mga detalye. Ang ilang mga makapagkukunan ng sasabing si Judas Tadeo ay pinatay ng mga batong ipinukol kasama si Simon ang Celote, at iba pang mga kwento ay nagsasaad na siya ay pinatay ng mga palakol, isang malupit na paraan ng pagpatay noong panahong iyon. Si Simon naman, hindi tulad ni Judas Tadeo na unang nagbigay ng kanyang sarili sa pangangaral sa mga relihiyon. Mesopotamia at Persia ay walang mga ebidensya na siya ay nagtrabaho sa ibang mga lugar bago sumama kay Pedro sa Roma. Kaya pagkatapos ng pagpapako sa krus ni Jesus, ipinapahawatig ng eskola sa Pedro sa kanyang misyon ng pagpapalaganap ng ebanghelyo sa Roma. Dala ang mensahe ng ebanghelyo sa iba't ibang relihiyon. Ngunit
sa kamasamang palad. Sa Ebanghelyo sa Roma, kamatayan. Tingnan natin ngayon ang isa sa pinaka nakakatakot na kaso. Ngunit may nakakagulat na kaso. Ngunit may nakakagulat na wakas. Ang apostol na si Juan, kilala bilang ang minamahal na apostol. Si Juan, ang anak ni si Zebedeo at kapatid ni Santiago, ay isa sa mga pinakamalapit na disipulo ni Jesus. Ang kanyang kwento ay kilala sa kanyang natatanging relasyon sa guro. Ang pagiging malapit na ito ay nagbigay kay Juan ng natatanging pananaw sa mga turo at pangyayari sa buhay ni Kristo. Gayunpaman, ang kapalaran ni Juan ay isang malaking misteryo, ngunit may sagot. Ayon sa tradisyon, siya ay dumanas ng iba't ibang pag-uusig, lalo na sa panahon ng paghahari ni Emperador Domiciano. Dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo sa Epeso. Ang mga kwento ay nagsasabi na si Juan ay nahuli, pinahirapan at itinapon sa isang kaldero ng kumukulong langis sa himala. Iniligtas siya ng Diyos at hindi siya nasaktan. Dahil sa himalang ito, ang emperador ay nagdekreto ng pagtatapon ni Juan sa isla ng Patmos na nagsilbing bilangguan ng imperyo tulad ng nabanggit sa Biblia sa Apokalipsis, Kapitulo 1, versikulo 9. Ako si Juan, na inyong kapatid, at kasama ninyo sa kapaghatian, sa kaharian, at sa pagtitiis ni Jesucristo ay nasa isla na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesucristo. Tungkol sa wakas ng kanyang buhay, ang tradisyon ng Kristiyano ay nagsasabi na siya ay namatay ng natural ng mga sanhi sa Epeso, sa Asia Minor, sa edad na 74. Ang kanyang libingan na binuksan ni Constantino para sa pagtatayo ay natagpuang walang laman na nagdagdag pa sa misteryo ng paligid ng minamahal na apostol na ito. Ngunit ang mga bagay ay may maaring mas malungkot para sa mga susunod na mga apostol. At higit pa, naisip mo na ba kung ano ang nangyari sa apostol na si Judas, ang apostol na nagtaksil kay Jesus? Bueno, malapit na nating malaman. Andres, sa 12 apostol, si Andres ay madalas na nating nilalagay sa pangalawang papel. Natatabunan ng mga punahing figura tulad nila Pedro at Juan. Gayunpaman, ang talambuhay ni disipulong ito ay naglalahad ng isang kwento ng malalim na debosyon kay Jesus at mahalagang konstitusyon sa pagpalaganaw ng Ebanghelyo mula sa simula ng ministeryo ni Kristo. Si Andres ay nagkaroon ng espesyal na ugnayan sa Diyos. Siya ang nagpakilala sa batang may 5 tinapay at 2 isda na naging instrumento sa pagganap ng himala ng pagpaparami ng pagkain. Ang kanyang kahalagahan ay makikita rin sa listahan ng mga apostol kung saan ang kanyang pangalan ay lumilitaw sa mga
unang pwesto. Pagkatapos ng kamatayan na kabuhay ni Jesus, ipinagpatuloy niya ni Andres ang kanyang misyonaryong paglalakbay. Dala ang mensahe ng Kristyanismo sa iba't ibang relihiyon, kabilang ang Estesia at Gresya, kung saan tradisyonal na itinuturing siyang tagapagtatag sa simbahan ng Constantinople, tulad ng iba pang mga apostol. Ang pagtatapos ng buhay ni Andres ay minarkahan din ng martilyo. Ayon sa tradisyon ng Kristyanismo, siya ay ipinako sa krus sa paatras, Gresya, matapos dumaan sa marahas na pagpapahirap. Ngunit merong nakatanging isang detalye sa kanyang pagkapagpapako sa krus. Si Andres ay ipinako sa isang krus na hugis X, na kalaunan ay makikilala bilang krus ni San Andres. Pinaniniwalaan ng tulad ni Pedro, si Andres ay humiling na ipapako sa ganitong paraan dahil itinuturing niyang hindi siya karapat dapat na mamatay ng parehong pamaraan ng kanyang minamahal na guro. At ang kanyang mga labi ay natagpuan ang ilang siglo sa Escocia, kung saan ang bangkang nagdadala sa kanila ay di umano'y lumubog. Ngayon, dumakaw tayo sa dalawang Santiago. Sa 12 pinili ni Jesus, may 2 lalaking may parehong pangalan, Santiago. Bagaman pareho silang pangalan, ang 2 disipulong ito ay may makakaibang pinagmulan, personalidad at kapalaran. Habang ang isa sa kanila ay isang simpleng mangingisda mula sa Galilea, ang isa naman ay isang maimpluwensyang leader sa unang iglesia. Magkasama, iniwan nila sa atin ang isang pamana ng sakripisyong at katapatan. Si Santiago, anak ni Zebedeo at kapatid ni Juan, ay isa sa pangaunang tinawag ni Jesus na sumunod sa kanya. Kasama ang kanyang kapatid, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod sa tawag ng guro. Kilala din siyang bilang Santiago el Mayor, Santiago ang matanda, upang ipagkaiba sa isa pang Santiago sa hanay ng mga apostol. Sa Jerusalem, ang iglesyang Kristiyana ay naraharap sa lumalaking pagsalungat mula sa mga autoridad ng Hudyo. Si Haring Herodes Agripa Pereme na nagnanais na lugod sa mga pinuno ng relihiyon ay nag-utos na pagdakip sa ilang mga tagasunod ni Jesus. Si Santiago, anak ni Zebedeo, ay isa sa mga unang naaresto. Mga Gawa, Kabanata 12, mga talata 1 hanggang 2. Nang panahong iyon, idinalat ni Haring Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa mga kasapi ng iglesia. Pinatay sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Samantala, si Santiago el Mayor, Santiago ang bata, anak ni Alpeo, ay kilala bilang leader ng unang iglesia sa Jerusalem. Siya ang may akda ng aklat ni Santiago sa Bagong Tipan at isang tagapagtanggol ng pananampalatayang Kristiyano. Ayon sa tradisyon, siya ay pinatay sa pamamagitan ng pagbato
ng mga Pariseyo sa Jerusalem. Mga bandang taon, 62 pagkatapos ni Kristo. At kung iniisip mo na nangyari na ang pinakamasama, huwag mag-alala sapagkat sa kasamang palad, hindi pa tayo tapos. Felipe e Bartolome nagsilang sa iba't ibang relihiyon ng Galilea. Sila Felipe at Bartolome ay may mapagkumbabang pinagmulan, ngunit nagbahagi ng malalim na pananampalataya sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Habang si Felipe ay naglalaan ng oras sa pangangalaga ng isda at butil, si Bartolome naman, na kilala ring bilang Nathanael, ay isang masigasig na mag-aaral ng Torah na aktibo na nakikibahagi sa buhay ng relihiyoso sa kanyang komunidad. Sa kabila ng kanyang mga tila pangkaraniwang buhay, kapwa sila ay naantig at nagbago ng pagkikita kay Jesus. Si Felipe, matapos marinig ang mga ulat tungkol sa mga himala at turo ng pangbihirang taong ito, ay iniwan ang lahat upang tanggapin ang imbitasyon ng maestro na maging isa sa kanyang mga disipulo. Si Bartolome, na unang nag-aalilangan, ay nabago ang buhay matapos ang kapaniwalang interbensyon ng kanyang kaibigan si Felipe na nagdala sa kanya kay Jesus. Pagkatapos ng pagpapako ng Jesus sa krus, ang mga disipulo ay inusig ng mga otoridad ng Hudyo na napilitang mangalat sa buong mundo. Si Felipe ay nagpunta sa relihiyon ng Phrygia, na ngayon ay bahagi ng Turkey. At abang naman si Bartolome ay nagtungo sa Armenia, kapwa umaharap sa malaking hamon sa kanilang misyon ng evangelisasyon sa kasamang palad. Ang mapangahas na pangangaral at matibay na tapat ng dalawang apostol na ito kay Jesus ay nagpagalit sa mga lokal na lider ng relihiyoso na nakikita na sila ay bilang mga banta sa kanilang mga sariling interes at kapangyarihan. Si Felipe ay nahuli, nilitis at hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagpapako sa krus na tumangging itakwil ang kanyang pananampalataya hanggang sa huli. Samantala, si Bartolome naman, matapos akusahan ng erehiya at kapalastanganan, ay sumiilalim sa brutal na pagpapahirap. Binuwis ang kanilang buhay dahil sa patotoo ng kanyang paniniwala kay Kristo. Mateo, ito mas bago tinawag ni Jesus si Mateo, na kilala bilang ring Levi, ay isang maniningil ng buwis sa lungsod ng Capernaum. Ang kanyang propesyon ay naglalagay sa kanya sa gilid ng lipunan, dahil ang kanyang mga kababayan ay tinitingnan siya bilang isang makasalanan at isang traidor ng mga Hudyo. Ngunit nagbago ang lahat nang tawagin siya ni Jesus sa isang kilos ng biyaya at awa na sundan siya. Ang di inaasahang paanyayang ito ay nagbago sa buhay ng dating maniningil ng buwis, na iniwan ang kanyang dating buhay upang maging isa sa mga tagasunod ng ating Panginoon. Sa mga sumunod na taon, sinamahan ni Mateo si Jesus. Nasaksihan ang mga himala
at natutunan ang kanyang mga aral. Ang kanyang pinakamatagal na kontribusyon ay ang nakasulat na tala ng kanyang patotoo na naging isa sa apat na ebanghelyo, isang pangunahing pundasyon ng bagong tipan. Ngunit pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus, si Mateo ngayon ay may misyon na ipagpatuloy ang gawain ng guro ay nagsimula sa kanyang misyonaryong paglalakbay. Dala ang mensahe ng kaligtasan sa iba't ibang relihiyon. Ipinangaral niya ang ebanghelyo sa mga lugar tulad ng Ethiopia, Persia, ngayon ay Iran. Humaharap sa maraming hamon at hadlang sa kanyang dedikasyon sa dahilan ni Kristo. At sa gayon, ang kwento ni Mateo ay nagkaroon ng malungkot na wakas. Ayon sa mga tradisyon ng Kristiyano, siya ay pinahirapan sa lungsod ng Nada sa Ethiopia habang nagdiriwang ng isang misa. Ang kanyang marahas ngunit maluwalhating kamatayan ay nagpatibay ng kanyang patotoo bilang isa sa mga unang apostol na nagbuwis ng kanyang buhay dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Samantalang si Tomas, na kilala rin bilang Didimo o Kambal, ay kilala sa kanyang likas na pag-aanilangan at pagkamatwiran. Orihinal na isang mangisda sa Galilea, si Tomas ay nagkamit ng kaunting kananyagan sa mga ebanghelyo dahil sa kanyang mga pagiging tapat sa pagpapahayag ng kanyang pagdududa at pag-aatubiling maniwala sa mga pambihirang kaganapan. Sisi po, nang ipako sa krus at muling nabuhay si Jesus, ipinahayag ni Tomas ang kanyang hindi paniniwala na nagsasabing maliniwala lang siya kung personal niyang mahahawakan ang mga sugat ng Panginoon. Ang pangyayari ito ay nagbigay sa kanya ng epektong Tomas at hindi mapaniwalaan, isang marka ng matagal na niyang dinala. Kaya't ang mga tradisyon ng Kristiyano ay nagsasabi siya ay nagsangkot sa mga misyon ng ebanghelisasyon, lalo na sa relihiyon ng India kung saan ipinangaral niya ang ebanghelyo. Sa kasamang palad, ang katapusan ng paglalakbay ni Tomas ay minarkahan din ng pagpapasaksakit. Ayon sa mga salaysay na ito, siya ay pinatay ng mga siba sa lungsod ng Chennai sa India. At sa panghuli, narito tayo sa apostol na sa kasamang palad ay nagkanulo kay Jesus na hindi man lang ng dalawang isip, Judas Iscariote. Bago maging isa sa mga tagasunod ni Kristo, si Judas Iscariote ay isang karaniwang tao na nagmula sa bayan ng Keriot. Kaunti ang nalalaman tungkol sa kanyang naunang buhay. Ngunit ang kanyang papili ng mapabilang sa mga masinsin ng grupo ng guro ay nagpapahiwatig na sa ilang punto na siya rin ay tumugon sa tawag at nagbahagi ng parehong layunin tulad ng iba pang mga disipulo. Gayunpaman, meron isang bagay na nagbago sa puso ni Judas habang sa kasama niya si Jesus. Marahil dahil sa kawalan ng pag-asa tungkol sa hinahahang kaharian sa lupa na inaasam niya at iba pang mga apostol.
o marahil ang mga motibong pinansyal at masasamang impluensya ang nagbaling ng kanyang pansin mula sa tunay na layunin ng kanyang guro. Ang trahedyang sandali na magtatada sa pagtakda sa pangalan ni Judas magpakailanman ay naganap sa huling hapunan. Ayon sa mga ulat sa Biblia, pumasok si Satanas sa kanyang puso at nag-udyok na ipagkalulo si Jesus ng kapalit ng 30 pilak. Si Judas ay nagbigay ng tanda sa mga pinuno ng reliyon na si Jesus ang dapat hulihin sa pamamagitan ng isang halik. Pagkatapos nakakilabot ng pagkanuno, ang buhay ni Judas ay bumagsak sa isang spiral ng trahedya. Mateo Kabanata 27, mga talata 3 hanggang 5. Nang makita ni Judas na nagkanulo sa kanya na siya ay hinatulan, siya ay nagsisi at dinala ang 30 pirasong pilak sa mga punong pari at sa matatanda na sinasabi, ako'y nagkasala na ipinagkanuno ang walang salang dugo. At sinabi nila, ano sa amin? Ikaw ang bahala dyan. At saka hinahagis ang mga piraso ng pilak sa templo at umalis. At siya'y nagbikti. Ang kanyang kamatayan na naganap sa isang lugar na kilala bilang patlang ng dugo o patlang ng papapalayok ay nagpapahiwatig hindi lamang ng simbolos mo ng pagkakalulo, kundi pati na rin isang tensyon sa pagitan ng malayang kalooban ng tao at ng plano ng Diyos. Sa huli, ipinapakita ng Ebanghelyo na ang pagkakanuno ni Judas ay kinakailangan para sa katuparan ng misyon ni Jesus. Bagamat hindi ito nag-aalis ng kanya ng pananagutan para sa mga tagpili. Gayunpaman, mahalagang kilalanin na kahit sa kanyang kakilakilabot na pagkakanuno, si Judas ay hindi lubusang nawalan ng pagkakataon ng pagmamahal at awa ng Diyos. Nang pagtanto niya ang kanyang nagawa, sinubukan niyang ibalik ang mga piraso ng pilak. Isang kilos na bagamat hindi sapat ay nagpapakita ng tunay na pagsisisi. Ngunit sa kasamang palad, ang pagkakasala at kawalan ng pag-asa ay tinupok si Judas na nagdala sa kanya sa isang lalong trahedyang wakas. Ngunit tulad ni Judas, tayong lahat ay maaring matukso at magkaroon ng posibilidad na lumihis mula sa tamang landas. Ang kanyang kwento ay nagsisilbing babala na ang pagkakanuno at kasalanan ay may malalim ng mga kahihinatnan. Ngunit gayon din bilang paalala na kahit sa harap ng mga pinakamalalang pagkakamali, ang taus-pusong pagsisisi ay maaaring magbukas ng mga pinto sa pagtubos. Sa pamamagitan ng kanilang mga kamatayan, ipinakita ng mga tagasunod ni Kristo ang kanilang debosyon na nagpapakita na hindi sila nag-aalinlangan sa mga sakripisyo pagdating sa pagpapahayag ng katotohanan at pagpatatag ng kaharian ng Diyos sa lupa. Naway
ating parangalan ang alaala ng matatapang na apostol na ito. Pinalalakas ang ating sariling determinasyon na harapin ang mga hamon ng pananampalataya nang may katiyakan na tayo ay pinangangalagaan ng biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon. Naway pagpalain tayo ng Panginoon sapagkat patuloy siyang tumatawag ng mga tapat na alagad upang ang ebanghelyo ay maipahayag hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, brothers and sisters, dito sa Biblia ang Sasagot. Hanggang sa muli, please don't forget to share this video and like also. Thank you. And please click the notification bell to update the videos here in Biblia ang Sasagot. Lahat ng mga katanungan, Biblia ang sasagot. Mga kwentong biblikal, Biblia ang sasagot. Maraming salamat po.